Celine's POV. I can only smile whenever you're around or you are with me, Celine. Napahawak ako sa dibdib ko nang bumilis ang pagtibok nun. May 3 katagang pilit na sumisiksik sa isipan ko. Am I falling? Stick with me then so you can smile often. Narinig kong pagmura ni Lucas kaya tinasan ko siya ng kilay. Shit, kinikilig ako. Ako rin naman, hindi ko lang masyadong pinapahalata kasi ayaw kong asarin niya ako. Eh di hindi na ako astig nun. Nang magising ako'y madilim na ang labas. I assume that it's already cold. When I looked down on my body, I was appalled when I noticed that I am already wrapped with comforter. His small gestures makes my heart thump like crazy. Nasaan na tayo? Malapit na wife. Tago din na. Binuksan ni Lucas ang radyo at sakto naman ang paborito kong kanta ang sumunod na na-play. It's Beautiful Scars by Maximilian. Pinikit kong mata't sinabayan kong kumakanta. Mataman lang naman nakikinig si Lucas habang ang tingin niya nasa kalsada pa rin. Minsan ay sinusulyapan niya ako't napangiti kapag kuwan. You know that song? He asked all of a sudden. Tumango ako. Oo, paborito ko. Muli akong kumanta at sinabayan pa yun ng indayog. Masyado kong nawiwili sa kanta. Simula kasi ng irelisyon na hindi na ako nagsasawang pakinggan yun. Me too. Masayang sabi ni Lucas at nabigla ko nang bigla niya akong sabayan nang nasa chorus part na kami. Ang ganda ng boses ni Lucas, pang The Voice, sound trip lang kami hanggang matapos yung kanta. Syempre, sinulit ko ng pagkakataon na makaduwit si Lucas. Hindi ko ina-expect na maganda palang boses niya. Sa susunod ay paniguradong pipilitin ko siyang kantahan ako bago kami matulog. Nang matapos ang kanta ay pati ang kasiyahan ko'y natapos nang may maalala. That song really suits me. I have my insecurities when it comes to every little things about me. I closed my eyes and take a deep breath. The scars are still in there. Ilang oras pa'y nakarating na kami sa Vigan, Ilocos Norte. Hindi pa ako nakakarating dito dahil takot sila maming ilayo ako. Ako rin naman ay natatakot pero kasama ko naman si Lucas. Gaya nga ng sinabi ko, I feel safe whenever I am with him. Dahil gabi na ay nag-check-in muna kami sa isang hotel. Isang room lang kinuha niya. Alangan namang 2 ay mag-asawa kami. Inayos ko mga gamit namin at nilagay ko yun sa may cabinet. Kaunti lang naman kaya bilis ko lang naayos yun. Nang pumunta ako sa may salay nakita ko may kausap si Lucas sa phone. Sticking my nose in others' business isn't my hobby. Pero parang may kung ano nagtulak sa akin na pakinggan ang pag-uusap nila. Yeah, we're safe. I saw them too. Yeah, okay, thank you. Siguro si Kuya Zian yung kausap niya. Ganun kasi si Lucas magsalita kapag nag-uusap sila. Kung papakinggan mo'y parang hindi sila magkapatid. Naglakad ako papalapit sa kanya't niyakap siya. Ano ba yan? Ang bango pa rin? You smells good, sabi ko habang pasimpleng inaamoy ang balikat niya. Mas matangkad siya sa akin ng ilang pulgada. Hanggang balikat niya lang ako kaya hanggang doon lang din ang naaamoy ko. My wife is horny. He joke pero hindi nakakatawa. Baka ikaw? Piko na sabi ko tumalikod na bago umupo sa may puting sofa at saka ng TV para manood ng balita. Saan mo gustong pumunta bukas? Tanong ni Lucas at naupo sa tabi ko. Ewan ko, hindi pa naman ako nakapunta rito. Diretsong sagot ko. I thought, why? My parents are scared. Natatakot sila na baka makuha ko ng mga kalaban ni Daddy. Alam mo naman yung nangyari, hindi ba? It triggered our mind maski ako'y takot na ring lumabas mula doon. Then why are you here with me? Malumanin na tanong ni Lucas ngunit may himiga na excitement sa tono niyang yun. Because I feel safe when I'm with you. Walang pagdadalawang isip na sagot ko. Totoo naman kasi yun. Nang tumingin ako sa kanya nakangiti na siya at kumikislap ang mga mata niya. Talaga? Lumapit si Lucas sa akin at siniksik ang ulo sa leeg ko. Are you happy? Kapag ko ay tanong niya. With whom? With me. Yes, I answered honestly. Because that is the truth. I am happy when I am with him. Kahit pangit ang simula namin ay masaya pa rin ako. I wonder kung hindi ako sinabihan ni Daddy na pakasalan siya. Magiging ganito pa rin ba ako kasaya? Maybe yes. Maybe no. But my answer is I don't really know. I'm happy to Celine. He started caressing my hair. You're the only one who can make me smile like this. Not even my sister nor my mom. My smile is different when I'm with you. He then kissed me on my neck. Just a peck. Masyado na siyang nagiging touchy ha? Ayaw ko naman maging KJ kasi gusto ko naman yun. Kaya I just hum and close my eyes, savoring the moment.
I want to thank my father for forcing me to marry you. Napabalikwas ako ng upot na laki ang matang tumingin sa kanya. Mabilis ang kalabog ng dibdib kong nagsalita. He forced you? Bigla tuloy akong nalumo. Akala ko pumayag si Lucas nang hindi siya pinipilit. Ayaw ko sa lahat ay yung namimilit para lang makuha ang kagustuhan nila. Yes, but it's okay if he didn't force me. I won't be happy like this. So hell yeah. He smiled and pulled me into a heartwarming hug. 6:00 pa lang ay ginising na ako ni Lucas kahit kulang kami sa tulog. Nagkwentuhan pa kasi kami hanggang sa inabot kami ng 1:00 ng umaga. Kahit tinaantok ay bumangon pa rin ako. Ang sabi niya kasi kapag kulang ka sa tulog, mas maganda raw na gumising ka ng maaga. Hindi raw yung abutin ka ng tanghali kasi hindi raw kasi yun healthy. Nang tinan ko si Lucas ay nakadamit na siya. Simpleng puti na v-neck shirt ang medyo fitted na maong pants ang suit niya at saka pinaresa niya ng puti na rubber shoes. Get up wife, I'm hungry. Let's eat downstairs. Nagpa-reserve na ako ng upuan. Come on. Matapos maligoy binlower kong buhok ko sa kakinlut ang ibaba nun. Tanging off-shoulder white with gold neck, blue fitted jeans at saka flat shoes ang sinuot ko para terno kami. Maya-maya pa ay may lumapit pang babae sa kanya. Inisip na single siya kaya mas mabuting pareho na lang kami ng suot. Naabutan ko si Lucas sa sala na may kausap na babae. She looks familiar. Biglang nagdilim ang paningin ko at nag-init ang ulo ko. Sino naman tong higad na to? Hey, good morning. Bati sa akin ni Lucas na makita ako. Good morning lang? Walang wife o kaya misis? Ayaw ba niya sabihing asawa niya ako sa harapan ng higad na to? Imbis na batiin siya pabalik ay binigyan ko ng malamig na tingin yung babae. Who are you? Tumayo siya at naglahad ng kamay sa akin at saka matamis na ngumiti. Gusto kong iikot ang mga mata ko dahil alam kong plastic yun. May pagka-slow ako minsan at inahamin ko yun. Pero pagdating sa ganito, hindi sa pagmamayabang pero expert ako. I'm E, Lucas' friend, and you are? Tumaas ang kilay ko at pinasadahan siya ng tingin mula baba pataas. Magkaibigan ko na sila ni Lucas pero hindi niya ako kilala? Nagjo-joke ba to? Nang sulipan ko si Lucas ay nag-iwas lang siya ng tingin. Bumuntong hininga ko tinanggap ang kamay niya. Celine Santiago. Malamig na tugon ko. Santiago? His sister? You don't look like him. Kunot noong tanong niya at ang sarap niyang ibalibag. Hindi ako bayolenteng tao pero pinapatrain ako nila daddy ng martial arts. Pang self-defense raw. Mukha ba akong kapatid niya? Asawa niya ako. Celine, bulyaw ni Lucas kaya umismid ako. Hala, ako pang may kasalanan ngayon? Hihingi na ba ako ng tawad? Note may sarcasm please. Tinawag niya rin akong Celine, hindi wife. Papalakpak na ba ako? What? I turned my cold gaze on him. Nalulunok naman siyang nagsalita. I don't even know her. She said she's looking for you kaya pinasok ko siya rito. Muli napatingin ako sa babae. Nalita mga mata ko habang pinapasadahan siya ng tingin. She really looks familiar to me like I've seen her before. Napaikot siya ng mata at tinaliman ako ng tingin. Celine, ako to. Si Emily na mahal ka. Napatampal ako ng noon na makilala siya. Kaya pala familiar sa akin. Ang kapal na mukha mong kalimutan ako best friend. Pabiro pa niya akong sinabunutan kaya tumayo si Lucas at tinarangan ako. Hey, don't touch her. Kalma sir, kaibigan ko yan. Kalimutan ba naman ako? Inirapan pa ako ni Emily. Umakto na sasaktan at pinunasan ng peking luha niya. Sorry na, hindi nga kita namukhaan at ba't ba kasi ang kapal ng makeup mo? Nagparitoke ka ba? Iba kasi yung mukha mo tapos tinakpan niyang bibig mo. Shh, ang dami mo sinabi. Siyempre may shooting kami kanina kaya pinakapal ko yung makeup ko. Hindi mo talaga ako naaninag dahil sa sobrang kagandahan ko? She even flipped her hair. Pero paano siya napunta rito? Paano niya nalaman na nandito kami? May shooting kasi kami. Tapos dito rin ako sa hotel na ito naka-check-in tapos kanina, nung papasok kayo nasa counter ako kaya sinundan ko kayo. And to my surprise, magkatapat na pala tayo ng room. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Tiningnan niya rin si Lucas bago niya ako binigyan ng nakakalokong ngiti. Mukhang puyat ka, pinagod ka ba? Humalakak siya. Si Lucas naman ay umiling-iling habang ako ay nangangamatis na. Hala, hindi, namamasyal kasi kami. Ang judgmental mo ha? Tumangutango siya, kunwari naniniwala. Sige, sabi mo By the way, siya palang asawa mo girl, ang swerte mo grabe. Pabiro pa siyang umungol, kaya natampal ko siya sa braso. May nakita ko mga men in black sa labas kanina. Tauhan niyo bang mga yun sir? Pinigilan ba naman akong kumatok dito? Mabutit may picture kami ni Celine at yun ang pinakita ko. Pinayagan naman akong kahit papano. Nakakainis nga na, mukha ba akong others? Mahabang sabi niya kaya napatingin ako kay Lucas na may nalilisik na mga mata.
Sorry, ngumiti siya saka nag-peace sign sa akin. Napa-oo naman si Emily saka nagpaalam na lalabas na. Goodbye na best friend, see you when I see you. Napailing-iling ako, akala ko talaga kung sino siya kanina. Kabang-kaba pa naman ako, akala ko kasi ay pinagtataksilan na ako ng asawa ko. Bakit may mga men in black sa labas? Kapag kawan itanong ko kay Lucas nang tuluyan nang makalabas si Emily. Si Ian ordered them to tail us for our safety. Hindi tayo pwede makampante porket malayo tayo sa Maynila. He then kissed me on my cheek. Napanguso naman ako. Dapat sa labi, akala ko kung ipagpapalit mo na ako kanina. Tumawa si Lucas saka ako'y nalikan sa labi tulad ng sinabi ko. Ikaw lang naman ang gusto ko. Hindi ko nga siya kilala until she introduced herself as your best friend. And I hate the way she talks, Celine. She's corrupting your innocence. Napatawa ako sa sinabi niya. Sanay na ako sa kanya. O may kasalanan ka pala sa akin. I raised my brows on him. Kapag kuwa'y sumeryoso siya. What is it? You didn't call me wife when you greeted me good morning. Nagtatampong sabi ko with matching panguso pa. You like it when I call you my wife? Nakangisi ni Lucas sa tanong at tumas baba pang kilay. Parang manyak lang ang peg. Oo nga, I nodded my head in approval. I really like it when he calls me that. It sounds music to my ear. Ang sarap pakinggan. Para siyang masarap, char. Napatis ako sa iniisip ko. Emily's really corrupting my innocent mind. He curiously asked out of nowhere, about you being yummy? I sleep kaya napatakip ako ng bibig. He playfully smiled and then he claimed my lips. Umaatake na naman siya. Baluarte Zoo is a zoological park in Vigan, Ilocos Sur. It is owned by Mr. Chavit Singson. Ani Lucas habang naglalakad kami papasok sa tinatawag nilang Baluarte. Hindi pa ako nakapunta rito kaya wala akong alam maliban sa tourist spot ito. Yun ang nakikita ko sa mga social medias. I exclaim when I roll my eyes around. Animals are everywhere. Halos takbuhin ko na nasa harap ko na may makita ako. It's a dinosaur made by plastic pero parang totoo yung tingnan. Sa may likod doon may mga letter nakahulma mula sa semento upang buuin ang salitang Baluarte. Kaagad kong hinila si Lucas para magpa-picture doon. Natatawa naman siyang sumunod. I happily smiled at the camera. This is my first time here and I want it to become memorable. Sumakay kami sa parang tour bus. Nilibot kami nun sa buong Baluarte. I glanced at Lucas who's sitting beside me. Walang emosyong mababasa sa mga mata ni Lucas na tila may ibang iniisip ngunit hawak pa rin niya magkasiklop naming mga kamay. Napalabi ako. Baka iniisip niya yung mga lalaki. Tinuon ko na lang ang pansin ko sa paligid. Summer kaya maraming tao. Ang ganda nilang pagmasdan. Napangiti ako pero gusto kong bumalik muli dito. Pero sa susunod ay gusto kong kasama ko ng buong pamilya ko. Tumigil kami sa may malawak na field doon at may mga nagkalat na naglalakihang mga ostrich. Inalalayan akong bumaba ni Lucas and I just mouthed thank you at him. I glanced at the ostrich beside me. Magkasing laki lang kasi kami. Kung titignan mo siyang pinakamalit na mga ostrich nandirito. Hindi naman ako masyadong katangkaran kaya okay lang yun. I caress his body. Napapikit lang ito't nag-chirp. Si Lucas ay mataman lang akong pinagmamasdan at paminsan-minsan ay pinipicturan. Nakatayo lang siya sa harapan ko habang hawak ang kamera. Hindi pa siya lalapit. Come here, let's take a picture together. Sabi ko nung uni tumanggi pa siya pero dahil mapilit ako sa huli pumayag din siya. Nakangiti kami sa camera nang makita ko yun. He's really handsome when smiling. I'm really falling. I can't deny it anymore. Yay, ngumiti siya. Pangasar ko habang nakatingin pa rin sa picture naming dalawa. Napanguso naman si Lucas at nagsalita. I told you, I only smile whenever I'm with you. Inarapan ko siya para itagong kilig na nararamdaman ko. Pinipigilan ko sumigaw sa kilig. Hindi na ako astig kapag nahalata niyang kinikilig ako. Hey, are you okay? Are you blushing? Nakangisi niyang tanong habang sinusundot-sundot yung pisngi ko. Okay lang ako. Doon ka na nga, huwag ka na masyadong lumapit. Mabuti tinaya na kaming umalis nung nagtutour. Hindi ko man lang nalaro ng maayos yung mga ostrich. Hindi bali na. Sa susunod na lang, I'm not really that fond of animals maliban sa aso't pusa. Meron kasi akong alaga nung aso nung bata pa ako. Pero namatay din dahil hindi namin siya naalagaan ng maayos noon. We're facing side-by-side problems that time. Maski si na mami ay walang time sa akin. Instead of getting mad, inintindi ko na lang. Napatingin ako sa malaking building na nasa gilid na dinadaanan namin. Ang sabi nila pag-aari raw yun ng mga Mr. Singson. I can say it, he's really rich. And I love this place. Crowded man ay presko pa rin ang hangin. Dahil open place ito, sa lawak ng Baluarte. Talagang hindi ka magsisisi.
Masyadong magandang bawat tanawin kaya hindi mo maintindihan ang init kapag tumirik ng araw. Napangiti ako. There are many different animals here. Zebras, parrots, owls, giant spiders, turtles, ostrich, snakes, and many more. We also entered the museum. Preserved animals are inside including polar bears, elephant, and many more. Pagkatapos na ipumasok kami sa mga bibilhan ng souvenirs, we bought couple shirts with I Love Ilocos sticker. Bumili rin kami para kina Mami, Daddy at Tita, Zian and Angelica, pati mga katulong ibinilan din namin. Also mugs, bracelet, and lucky charms. Nang hapon na inaya niya akong manood raw ng Sea Lion show. Let's watch. Nakangiti niyang pag-aaya. Alin, may panuoran ba rito? Yeah, I already bought 2 tickets for us. May himigan ng excitement sa boses ni Lucas kaya kahit pagod ako ay hindi na ako nakatanggi. Nang magdilim ay inaya ko nitong mag-date kuno dito sa may vegan. We are here at the Plaza Salcedo while waiting for the clock to strike 7 p.m. Anong meron dito at bakit ang daming tao? Akala ko ba magde-date tayo? Naguluhan kong tanong sa kanya habang inisa-isa mga tao sa paligid namin. Andito kami sa may harap, sa harapan ko'y may pond at medyo malalim ang tubig nun. Sobrang maraming nakapalibot na tao, may mga bata at matatanda na may kanya-kanyang hawak na kamera. Napatingin ako sa cellphone ko. 6:58 p.m. na, 2 minuto na lang hihintayin namin bago mag-alas 7. Just watch, he said and then he smiled. Napahawak ako sa puso ko. My heart is betraying me again. Sabi ko wag mo nang mag-react kapag humingiti si Lucas kasi pinapamulahan ako. Ilang sandali pa'y pumailan lang ang malakas na musika at pagangat ng tubig sa harapan ko. Ang nakakamangha pa'y iba't ibang kulay yun. Wow, ang ganda! Namamangha kong sabi na mapagtanto ko itong fountain. A dancing fountain. Oh my gosh! Nilabas ko kaagad ang cellphone ko at vinidyohan yun. Hindi pwedeng hindi ko ito ma-record. They called it musical dancing lights of vegan. It is located here in Plaza Salcedo with a huge fountain area with dancing fountains sync with music and lights, he said, smiling while watching the dancing fountain in front of us. Naririnig kong iba't ibang paghanga ng mga tao. Lahat naman talaga ay mapapangahanga. Sino bang hindi? Sinasabay na paggalaw ng fountain ng musika. The music are either pop rocks or K-pop musics. Narinig ko pa rin ang kanta ng BTS at EXO doon. I am an EXO, by the way. I really like him. He's so handsome and is really good in rapping. 3 taon lang ang agwat namin. Noong 21 pa lang ako'y nangarap na akong pakasalan siya. And now I am 26, married. Not with him but with Lucas who happened to be the hot and playboy billionaire. Pero syempre noon lang yun. Paano ko nasabing playboy? Well, last time I checked his social media accounts ay puro may kasama siyang babae. Tumigil lang yun na ikasal kami. Thanks God kasi kung hindit baka siya ang ibigay ko sa mga kalaban ni Daddy. Mas gusto nila si Lucas kasi mas marami siyang pera at mapapakinabangan talaga. Napatigil ako sa iniisip ko nang mabasa ako ng tubig. Yan, saan ka kasi nakakarating? Kunot nung tanong ni Lucas, naguguluhan naman akong napaha. You're spacing out again, my wife. What are you thinking this time? Umakto pa siyang nag-iisip habang hawak ang baba. Pinuto ni Lucas ang sasabihin ko. Are you thinking about me? Being yummy again? Tinaas baba pa niyang kilay sa akin habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Okay ninam, I cast and flashed. Ha? He looked lost. I shrugged. Hindi ko rin alam, narinig ko lang yun kanina doon sa isang babae at lalaki na tila nagdedebate and away. I searched it on G, it means something basta mura siya. Are you on drugs? Walang emosyong tanong ko, pilit na pinipigilan ng pag-usti ng labi nang makita kong pagmuso ni Lucas. Ay okay nam, napamura muli ako ng matapakan ng babaeng nasa likod kong paa ko. Nawalan ako ng balanse, mabutit na hawakan ako ni Lucas dahil kung hindi, ay makikipagbeso-beso sana ako sa pond na nasa harapan ko. Watch out miss, hiritang sabi ni Lucas sa babae. Inirapan ako ng babae. Pero nang magawi kay Lucas ang tingin niya napangitito na parang walang ginawa sa akin. Hey baby, what's your name? Are you free? Malanding tanong niya sa asawa ko. Napaikot ako ng mata, ang sarap na ihulog sa pond na nasa harapan ko sa totoo lang. Tumikim si Lucas at tinasandali rin na kung saan nakasuot ang wedding ring namin. Kinabing niya ako palapit sa kanya tinalikan sa labi bago sinabing, I'm sorry miss but I'm already married. Also please say sorry to my wife, you've hurt her. Pero imbis na mag-sorry babae umirap lang ito saka yumakap sa isang lalaki na nasa kabilang gilid niya. Nanlaki ang mga mata ko. Alandi naman ang babaeng to, may boyfriend naman pala tapos lalapit pa sa asawa ko.
I want to grip her neck for acting like that towards you. Malamig na sabi ni Lucas na nasa harapan ko. Niyakap ko lang siya at pinapanood na lang ang dancing fountain. Naputol ang video pero na-save pa rin naman kaya okay na yon. Basta may panood lang ako kina mami at daddy. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po kong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.